tumitindi na po ang bakbakan nila. Talagang ito'y lalaki pa. Kaugnay po sa malaking problema ng ating bansa, yung crisis sa ating bansa na graft in corruption. Alam niyo kung bakit? Magdidimandahan na po itong si Senator Jingo Estrada at si Congressman Terry Redon, yung chairman ng Committee on Public Account na nag-iimbestiga dyan sa flood control scam. Ito po ay kaugnay ng sino ba talaga ang merong malalim na relasyon kay Engineer Hernandez ng Bulacan na ngayon ay nakakulong dahil kinontempt ng Senado at ng Kongreso. Nag-aagawan sila kasi sinasabi po ni Jingo Estrada, classmate, schoolmate, nung high school pa daw ni Congressman Redon, etong si Hernandez. Wow! Ito namang si Congressman Redon, sinasabi niya na meron silang nakikitang ebidensya na merong kaugnayan talaga kay Senator Jingo Estrada itong si Hernandez, dahil umamin itong si Hernandez na naglagay daw ng 300 million project sa Bulacan si Jingoy Estrada. So yan ho yung dahilan kung bakit magdidimandahan at umiinit na ang kanilang palitan ng akusasyon dito ho sa ongoing crisis sa ating bansa. Pero alamin natin kung anong mangyayari at anong susunod na kaganapan dyan sa away na yan. Sabi ko sa inyo, talagang hugas kamay, mag-deny, magsisiraan lang sila at walang mangyayari sa investigasyon ng Senado at Kongreso dahil sila ang sangkot dito sa anomalyang ito. Sa totoo lang po. At dahil dyan, ito meron ng development sa Malacanang. Pinirmahan na po at inlabas na ni Pangulong Marcos Jr. ang Executive Order number 94 na ito po yung nagbuo ng fact-finding committee na tinatawag na Independent Commission for Infrastructure. Fact-finding committee. Mag-iimbestiga dito ho sa bilyon or trilyon na graft in corruption sa mga proyekto ng pamahalaan. Not only flood control project, pati infrastructure project. Nabubuin daw ito ng chairman at dalawang commission, dalawang member. Ubangan natin kung sino ang itatalaga dyan. At least, kahit mabagal ang galaw, ay gumagalaw-galaw naman ang Office of the President sa napaka-controversial na isyong ito. Sabi ko nga at aking paninindigan sa aking opinion, under crisis na tayo. Nasa ilalim na po ang ating bansa ng crisis dahil sa anomalya. Galit na ang tao, nagpipigil lang dahil sangkot ang mga taga-gobyerno sa Executive Department, dahil ang Department of Public Works and Highway, District Engineer at mga korap dyan sa DPWH, yan po ay Executive Department, Office of the President. Under yan ang Office of the President, Kongreso, Senado at mga kontraktor. Kaya dahil pera ng bayan, kaya ho pinaninindigan ko, meron ng crisis na nangyayari sa ating bansa. Huwag namang mangyari ang katulad na nangyari dyan sa Indonesia at Malaysia. Indonesia at Nepal. Sorry, hindi Malaysia. Indonesia at Nepal. Sa Nepal, matindi po. Ang rayo, sinusunog talaga yung mga building. Namatay na yung asawa ng dating Prime Minister dahil sinunog yung bahay. Gano'n na pong kagalit ang mga tao doon sa Nepal. Napilitang mag-resign yung kailang Prime Minister dahil sa kaguluhan, dahil sa korupsyon. Nagwala na ang taong bayan. Sa Indonesia, ang naunang nagkagulo dahil nga ho sa korupsyon. Dito sa atin, wala pang gumagawa ng ganyan. Pero, hindi natin makukontrol yan. Ang galit ng taong bayan sumasagad na. Crisis na ho tayo. Ayaw lang aminin ng gobyerno dahil guilty siguro sila. Lalo na po yung mga involved dito sa korupsyon ito. At totoo po yun, nasa krisis na po talaga tayo ng korupsyon at buti na lamang talaga kahit papaano, kahit na medyo late na, inaaksyonan pa rin po ng ating Pangulong Bongbong Marcos at paiimbestigahan niya itong mga tao na involved
'Di ba? Alam niyo po ang unang-unang paghuhugutan talaga ng taong bayan sa pangyayari na ito ay nakita natin kung gaano kayaman ang mga kontraktor, yung mga lavish lifestyle nila, mga sports cars, SUVs ng mga contractors at ng mga DPWH employees na sumasahod lamang ng mga 70,000 o 50,000, pero 'di ba? Ang titindi ng kanilang mga sasakyan. Yan yung ikakagalit talaga ng mga Pilipino. Biruin nyo tayo, pag lumakas lang ang ulan, lubog sa baha, lubog ang ating mga paa sa maruming tubig. 'Di ba? Minsan pag bumabagyo, umuulan, walang pasok, walang trabaho, wala kang sasahurin, wala ka ring pangkain sa pamilya mo, wala kang pambayad sa upa, wala kang pambayad sa kuryente, tubig. Tapos makikita mo ang mga tao na ito na napakayaman, naliligo sa karangyaan, tapos tayo, 'di ba? Ganun ka hirap ang pinagdaraanan na sabi nila, 'di ba? Magsipag ka lang, lumaban ka ng patas, aangat ka sa buhay, pero hindi. Malabo, 'di ba? Hindi talaga kapag ikaw lumaban ka ng patas, hindi ka pa rin aangat sa buhay hanggat merong mga katulad ng mga diskaya, ng mga ganid sa karangyaan, kayamanan, at mga DPWH employees na nakikipag sabwatan para makakurakot sa pera ng taong bayan. Yan po ang ikakagalit talaga ng ating mga mamamayan. At nakikita natin na kahit po ganito na ito pong mga tao ngayon ay sabihin na natin na baka ma-impluwensya na nangyari sa Nepal, sa Indonesia, sa Bangladesh, sa Sri Lanka. Pero sigurado ako na hindi ito para kay PBBM. Maaaring ito ay para doon sa mga politiko na nagkamal ng napakaraming pera at mga namomorsyento dito po sa mga proyekto ng ating gobyerno at sa DPWH. Kung ito man pong away nitong si Terry Ridon, Congressman at Senador Jinggoy Estrada, ay umabot talaga sa demandahan, di okay, di ba? Pero alam niyo po, kapag kasi Jinggoy na pinag-usapan, parang sanay na kami dyan parang, dati naman na yan, di ba? Parang gano'n na lang Alam nyo, dapat matuto tayong mga Pilipino. Kung ayaw natin na meron pong mga senador na nasasangkot sa mga katiwalian, di wag nating iboto yung mga nasangkot na sa katiwalian. Kasi mangyayari niyan, gagawa't-gagawa lang din naman yan ng katarantaduan. Katulad nun, Senate Blue Ribbon na committee member pa itong si Jinggoy Estrada. 'Di ba? Kung makapagdiin siya kay Bryce Hernandez, pero yun pala ang totoo nakikinabang. Kinukwento nitong si Bryce Hernandez na isa sa mga nakinabang ay si Jinggoy Estrada. Tapos kinumpirma ni Senator Panfilo Lacson na meron talagang nag-insert ng 335 million sa budget ng ating gobyerno para sa 2025. Tapos, meron pong alias Mina o Mina ng WJ Construction ang nagpunta sa Senado. At sinasabi nga daw po ay nag-deliver ng mga lagay itong PATS Commission dito po sa mga senador. Di ba? Hindi na po natin yan na dapat makita sa darating na 2028. Siguro ngayong 2025, nakikita pa rin natin yan. Baka 2026, meron pa rin. Hanggang 2027, 2028. Deserve naman natin na pagdating po ng 2028, maiba naman yung liderato, maiba naman yung mga senador, at hindi na po natin makita yung mga nasasangkot po sa katiwalian. Kahit yung mabanggit lang yung pangalan na alam naman natin na hindi naman yan paninira. Lalo pa at ang mga nagsasalita naman hindi, masasabi natin hindi naman ganun ka-impluensya, ganun ka dami ang koneksyon. Bryce Hernandez lang yun. Oo nga't nagpapatalo ng nasa 400 milyon sa casino. Pero kung kapangyarihan at kapangyarihan lamang, wala yan sa kalingkingan ni Jinggoy. Pero bakit isiniwalat kung ano ang nalalaman niya kay Jinggoy Estrada? 'Di ba? Kaya po matuto na tayo 2028, wag na po tayong bumoto ng mga may
na-involve sa kurakutan, na-involve sa korupsyon, na-involve sa nakawan, na-involve sa komisyon. Wag na po. Matuto na po tayo. Okay? Nagpersonala na ang mga mambabatas. Sabi ng kontraktor, ang kongreso, mga congressman involved sa korupsyon, sa pangunguha ng komisyon sa mga project. Sabi ng district engineer, may senador na involved dito sa korupsyon. 2 senador ang nababanggit, Villanueva at saka po Estrada, na ngayon ay parehong nasa oposisyon, dating nasa administration, at hindi nila maitatago. Lumabas na ang mga video, lumabas ang mga picture na hindi totoo na sila hindi magkakakilala. Magkakakilala sila at magkakaibigan. Magkakasama sa maraming okasyon. Pati sa birthday party. Paano mo sasabihin hindi mo kilala? Yan si Alcantara at si Hernandez at iba pa na siyang kasakasama nitong mga ito. Yan po yung denial na hindi natin naman dapat paniwalaan. Pangalawa, dapat managot sila. Lahat ng nababanggit, hindi ko sinabing guilty na, delikadesa, umalis kayo sa posisyon. Kayo yung sinabihan ng Pangulong, mahiya naman kayo. Pero mukhang wala kayong kahihiyan, kaya nananatili kayo, mga congressman at senador. Actually, wala na si Escudero na tanggal na. Pero dapat papanagutin pa rin. Si Speaker ang dapat palitan kasi mai-influensyahan yan ang ongoing investigation. Walang mangyayari sa investigasyon sa Kongreso dahil magtatakipan lang yan. Tandaan yung sinasabi ko. Hanggat nandyan ang Speaker na hindi naman pwedeng walang kinalaman doon sa nangyayari sa Kongreso, sa budget deliberation noong nakaraang taon, insertion, graft in corruption. Pag may insertion, personal interest yan. Corruption yan. Hindi pwedeng hindi alam ng Speaker yan. Hindi pwedeng hindi alam yan ng Senate President. Kaya si Escudero kahit tanggal na yan, dapat imbestigahan. Ay itong Speaker of the House, pinagmamalaki pa ng mga congressman. Ayaw nilang tanggalin. Kasi pag natanggal yan, lalabas talaga ang lahat. Pag nagpalit ng Speaker, lalabas at ma-identify ang lahat ng congressman o maraming congressman na pwedeng sangkot. Yung nakaraang kongreso, nakaraang mga congressman at kasalukuyang congressman. Huwag niyong pagtakpan ang katotohanan dahil pera ito ng mamamayang Pilipino. Maniwala po kayo. Hindi po yan biro. At latest development, masipag po si Secretary Dizon, nag-file na po siya ng mga kaso. Plunder, anti-graft. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 18 hanggang 31 na ang kanyang kinasuhan before Office of the Ombudsman. Ayan po ang magandang development. Ang nakikita at basihan itong si Secretary Dizon ay yung mga pagkakamalit ebidensya ng kanyang mga kasamahan or yung mga taga dyan sa DPWS. So, contractor at mga district engineer, mga opisyalis ng DPWS ang kinasuhan po ni Secretary Dizon dahil yan siya ngayon na may hawak dyan. Yung mga politiko at iba pa, hindi. Ang iba ho ang mag-iimbestiga dyan. So, congratulations Secretary Dizon dahil ipinail mo na ang kaso. Plunder, anti-graft, laban sa 18 hanggang 31 na mga opisyalis ng Department of Public Works and Highway. So, yan ang magandang development sa mga nangyayaring ito. Abangan na inyo, marami po. Maraming mangyayari. At ang importante rito yung mga ibabaw ang katotohanan kahit pa sino ang sagasaan at masagasaan. Dapat sagasaan ng matinong gobyerno. Kung matino sila, pangalanan, kasuhan, ipakulong. Pag hindi nangyari yan, kalokohan yung ginagawa ninyo. Nako, yan salang wag na wag gagawin ni Speaker Martin Romualdez, yung pagtatakpan niya ang kanyang mga tropa diyan po sa nangyayari sa Kongreso, di ba? Sa tinatakbo naman ng Congress hearing, nakita natin na sinisiwalat naman kahit nga itong mga patungkol kay Saldico sinisiwalat, kino-question at gusto nga pong pa-attend dito sa Congress hearing. Hindi lang malinaw talaga kung siya ba'y a-attend as resource person or bilang miyembro ng Kongreso. At tingin ko siguro wag nang patawag Mas okay yon. Kasi meron naman ng Independent Commission for Infrastructure. Yung independent body na ito na mag-iimbestiga, yun na lang ang tumutok dito po sa mga sangkot na mga congressman at mga senador. Kasi kung
papatawag din sa Kongreso, parang walang kwenta, no? Parang paano matatanong yan ng maayos? Paano kumbaga yung investigasyon, paano talaga mangyayari na sila po ay maiimbestigahan ng malalim? Kung mga kasama lang din nila naman yung magtatanong, di ba? Parang wala ring kwenta. So kung iba na lang ang mag-imbestiga, parang okay pa. At dito naman sa Blue Ribbon Committee, para sa akin okay na ipagpatuloy ni Senator Ping Lacson yan. Kung si Marcoleta pa rin ang naging Blue Ribbon Committee Chairman, parang pangit kasi alam natin po, protektahan lang naman niya yung si Digong at ang mga DPWH executives ni Digong dahil nga po doon sa hiningi ng mga statement ni Marcoleta o ng Senado ng Blue Ribbon Committee para dito sa mag-asawang Diskaya ay 2022 onwards lang. Hindi po iniimbestigahan ang mga pangyayari noong panahon ni Digong. So, 'di ba? Alam na natin kagad bias si Marcoleta. Pero kaya Senator Ping Lacson, alam natin na talagang ito ay talaga patas. At lahat po ay maiimbestigahan at lahat po ay naayon sa batas at naayon po sa kung ano ang tama. 'Di ba? Kaya yung krisis po talaga sa korupsyon dito sa ating bansa may solusyon pa, hindi kaguluhan, hindi panununog ng mga building ng gobyerno, hindi pananakit sa mga nasa taong gobyerno, mga nakaupo sa gobyerno, hindi po yan ang solusyon. Ang solusyon, tamang investigasyon, tamang pagpapatupad ng batas at tama po na mga tao na dapat na maparusahan, hindi yung mga nasa mababa lamang na tao ang napaparusahan. Hindi katulad nung panahon ni Digong, yung mga tao behind the magnetic lifter ba yon? Kung daw nagkakamali, yung sa magnetic lifter na mga issue na nilagyan ng pulburon sa loob. Ang nakulong yata diyan yung yung caretaker lang nung warehouse. Imagine niyo yung caretaker walang kamalay-malay, hindi siya sangkot diyan, wala siyang kahit anuman lang na involvement, bantay lang siya ng warehouse. Tapos 'di ba siya ang naparusahan, siya ang nakulong. So yan po yung nung panahon ni Digong. Pero ngayon, panahon ni PBBM, nakita natin ang kaibahan. Lahat ay binabangga ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Lahat ay talagang paiimbestigahan niya. At kung meron po talagang kasalanan, pagbabayarin. Hindi po talaga makakaligtas. Walang kamag-anak, wala talagang kaibigan, walang kaalyado. Kapag ikay kurakot, magbayad ka. Pag ikay merong kinurakot, talagang kailangan mo na ibalik ang mga ninakaw mo at saka siguro ipakulong ka. Ayon na rin kay Tito Sen, yung mga ninakaw ng mga contractor at ng mga DPWH official ay dapat po mabawi yan ng gobyerno. So yun talagang patas. Kung nagnakaw ka, hindi pwedeng basta kulong lang. Dapat ibalik mo ang ninakaw. Yan ang tignan natin kung ano pa mangyayari ngayon sa gagawing investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure na binuo ni PBBM para po mabigyan ng hustisya ang kaban ng bayan na talagang nilustay po ng walang kapararakan at pinaghati-hatian lamang ng iilan. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog nito. Ingat po kayo. Salamat din pala sa napakagandang performance ngayon ni Secretary Vince Dizon. Talagang pinapakita niya na nararapat talaga siya diyan. Sana naman hindi dahil sa pag-alis niya sa DOTR meron pong mangyari na mga kakurakutan diyan sa DOTR. Baka lumipat doon ng mga kurakot at DPWH malinis nga, DOTR naman na mapabayaan. So maraming salamat po Sir Vince Dizon sa napakaganda po ninyong pagseserbisyo sa bayan ngayon. Lamang po, ingat po kayo, nasa mangpanig kayo ng mundo, Momo Chup Chup, love you, God bless us all Pilipinas. God first, Sir Mike Abe Opinions at MA Pinoy TV dito po sa YouTube, supportahan po natin. Walang fake news kay Sir Mike Abe. Salamat po.